Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edmundo. Noong ako'y binatay, hindi ko may pagkakaila na mayroong maayos na imahe at kakisigan ng aking pangangatawan. Kaya naman sa bawat bihis ko ng Amerikanong kasuotan at Espanyol na kasuotan ay bumabagay sa aking aura dahil sa angking taas ng tindig. Ang mga kasuotan ng mga lalaki at babae ay napakagara. Akala mo'y may pupunta ang okasyon, ngunit wala naman. Napakagandang pagmasdan ng magagandang dilag na nagsusuot ng baro at saya. Kahit nasa bahay lamang ay masisilayan mo ito na madalas nakatanaw sa bintana at mayroong mga binatang nangaharana. Isang dekada ang lumipas matapos ang panahon ng mga Hapon. Karamihan sa kanila nanirahan sa lugar na ito bilang alipin ng mga sundalong banyaga. Dito natuto ang aking ama kung paano gumamit ng armas at kung paano makipaglaban sa mga Hapon na mahusay ding gumamit ng mga armas. Katulad ng espada at iba't ibang uri ng baril na ginagamit kadalasan kapag oras ng laban. Mga Hapon na mananakop na madalas ding bumihag sa katulad naming banyagang Pilipino. Bismundo ang pangalan ng aking ama, isang masipag na magsasaka na may tinatagong agimat. Maestro Bismundo kung tawagin siya sa kanyang pangalan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Bagaman isang simpleng magsasaka lamang ang aking ama, mayroon itong natatanging agimat. Ito'y isang bato na hugis oblong at ito'y pangkaraniwang bato na kahit na sinong antingero, albularyo ay hindi nagkaroon nito. Hindi albularyo ang aking ama. Siya'y magsasaka na nakakuha ng agimat na bato ng matugan. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng bato sa kadahilan ng baka mayroong sumubok na kunin ito sa kanya. Dahil marami ng mga matitinik na albularyo at albularya, antingero at mambabarang na gustong sumubok na agawin ito. Subalit ang iba sa kanila ay nababaliw ng ilang taon at higit sa lahat ay maraming pumapanaw. Hernando naman ang pangalan ng aking lolo. Mayroon din itong kakaibang abilidad na isang tao ang pinagsisilbihan. Isang abilidad na kung tawagin ay bituing agimat. Subalit sa bandang huli ay naglaho ito sa kamay ng aking lolo dahil ginamit ito sa masamang landasin. Simula nang mawala ito sa kamay ng aking lolo, sobra-sobra na ang panghihinayang nito. Dahil sa sobrang panghihinayang sa pagkawala ng agimat na yon, nagkasakit ng malala ang lolo ko hanggang sa ito ay pumanaw. Ang malaking puno ng lawaan, isang palatandaan kung saan naroon ang bituing agimat. Kahit mismong mga ninuno ng aking amay hindi ito nakuha sapagkat napakalilikado ng lugar na yon. Marami nang nagtangka na kumuha sa agimat kahit malalakas na aswang na gustong sumubok na kunin ito ay hindi nagtatagumpay. Napag-alaman ko kung saan napadpad ang agimat na bituin dahil naikuwento sa akin ng aking ama. Nakita niya kasi ito na kusang lumitaw sa tuktok ng bundok habang hinahanap niya ito, subalit noong tatangkain ng kunin niya ito ay umiwas ito at lumayo sa kanya. Hindi birong akyatin ng bundok kung saan naroon ang bituing tinutukoy ng aking ama. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng bituin na yon dahil isa itong napakalakas na agimat na lumabas. Noon pang sinaunang kabiasnan, maraming klase ng ahas ang naroon sa gubat na yon. Karamihan ng mga ahas na naroon kung tawagin ay Remuranon, isang uri ng ahas na napakalakas ng kamandag. Malakas ang kamandag nito kumpara sa kobra at kulay itim ang balat nito. Kulay dilaw naman ang dalawang mata nito at sobrang nakakatakot. Dahil kapag natuklaw ka nito ay paniguradong segundo lamang babagsak sa lupa ang katawang lupa mo na hiram sa Diyos. Kaya naman bibihira ang mga tao na makaakyat sa bundok na yon. Kadalasan kapag mayroong mga tao na dayo lamang na nagtatangkang umakyat sa gubat ng matugan ay hindi na ito tumutuloy. Ang gubat ng matugan, isa itong bundok na napakadelikado dahil sa paanan ng bundok na yon. Bago ka makarating sa tuktok nito ay kailangan mo munang sumabit o kumapit sa bawat sanga ng mga punong naroroon upang makarating sa tuktok nito. Mayroon din itong napakalaking bunganga ng kuweba na napakadelikadong pasukin dahil ang kuweba na yon ay napakayuwaga.
Kung makakapasok ka naman sa loob ay mapalad na kung makakalabas ka rito ng buhay, dahil sa loob ng kuweba ay mayroong napakalaking ahas na naglulungga. Isang ahas na kayang lumunok ng 9 na katao. Ang sabi-sabi ng mga matatanda, maliban sa mayroong mga engkanto na nakatira sa gubat ng Matugan, sa paanan ng bundok na yun kung saan naroon ang kuweba na nais pasukin ng karamihan. Meron din ditong 5 sako ng ginto na nakabaon sa ilalim ng lupa na ibinaon pa ng mga sundalong Hapon. Kaya naman karamihan ng mga ermitanyo, albularyo at albularya na nagtatangkang umakyat sa bundok ng Matugan para hukayin ang mga gintong yun ay hindi ito nagtatagumpay at hindi na rin nakakauwi ng buhay sa kanilang mga pamilya, dahil iba't ibang klase ng hayop ang naroroon na maaaring pumaslang sa kanila. At hindi lamang hayop ang naroon, kundi mayroon ding nakatira na isang lalaking makisig na engkanto at isang babaeng engkantada na tagapagbantay sa isang agimat na bituin. Ang agimat na bituin ay kusang lumilitaw sa isang taong mayroong mabuting puso na mangangalaga sa kanya. Nagpapakita ito ng kusa kapag ikaw ang napili. Napakapalad mo kung ikaw ang pinili ng agimat na yon, sapagkat malakas na poder ang kayang ibigay nito sa taong nagmamay-ari sa kanya. Ang gubat ng Matugan, nakatayo ito ng walang pundasyon at mayroon din ditong 2 napakalaking bato na magkaharap, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gitna ng malalaking bato ay napakalalim na bangin na naroroon at mayroong lubid na nakabitin dito. Ang lubid na yun ay tawira ng mga tao na magtatangkang tumawid doon patungo sa tuktok ng gubat ng Matugan. Sa ilalim ng bangin ay mayroon ding matutulis na bato. Kapag nahulog ka sa ibabay, paniguradong hindi ka na makakauwi pa ng buhay, o di kaya naman ay hindi ka na mahahanap ng sarili mong pamilya. 200 patungo sa tuktok ng gubat ng Matugan. May daan ditong isang lubid na nakabitin, ngunit ang ilalim nito ay bangin. Pwede kang sumabit sa lubid na yon para makarating ka sa tuktok ng gubat, pero kapag nagkamali ka ng galaw, huwag ka nang umasa na mahanap ka pa ng sarili mong pamilya dahil sa bangin ng iyong bagsak. At ang isang daan na naman patungo sa pinakatuktok ng gubat ng Matugan ay sasabit ka sa bawat sanga at punong kahoy na naroon na madadaanan mo. Ngunit maraming uri ng ahas ang papaslangin mo o papaslang sa iyo bago ka makarating sa iyong paroroonan. Sobrang napakahirap kung iisipin. Ayon pa sa kwento ng aking ama, ang bituin ng gubat ng Matugan, isa itong agimat na kayang pumaslang ng kahit na sinong masamang nilalang kagaya ng aswang, engkantong itim man o hindi. Kaya maraming interesado sa agimat na yon, dahil kahit na anong karamdaman ay kaya rin itong lunasan. Malalakas na mambabarang o mangkukulam, mga iba't ibang malalakas na uri ng mga nilalang na kapag tinatangka itong kunin ng mga masasabang nilalang ay hindi ito nahahawakan sa kadahilan ng sobrang napakainit nito. At kapag ito'y tatangkain mong hawakan sa isang iglap lamang ay magiging abo ang iyong mga kamay. O di kaya naman ay kahit nasa palad mo na ito ay lumulutang lamang ito sa ere at hindi ito basta-basta nahahawakan kahit na sinong mga tao, kung hindi ito ang taong pinili na tagapag-alaga sa kanya. Isang 9:00 ng umaga, habang nagtatanim ako ng kamuting kahoy sa paanan ng bundok na pagmamay-ari ng aking ama, mayroong nasisibat ang aking 2 mga mata. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng baluting pandigma sa hindi kalayuan. Naroon ito sa puno ng bayabas na katayo at nagmamasid na sa akin. Hindi ko masyadong pinansin ang lalaki na kanina pang nagmamasid habang abala ko sa aking ginagawa. Malapit na kasing mag-10 ng umaga, nagmamadali ako sa pagtatanim gawa ng nakakaramdam na rin ako ng matinding gutom na halos hindi ko mawari. Mayroon akong alagang kalabaw na tumutulong din sa akin sa mga gawaing bukid. Napakapalad ko dahil kahit isang kalabaw lamang ang katulong ko sa pagsasaka ay napakalaking tulong nito sa katulad naming normal na magsasaka lamang. Nang mapansin ko ang lalaki na panay ang titig nito sa akin, hindi ako nakatiis na hindi lisanin ang lugar kung saan ako naroroon. Uuwi na sana ako kasama ang aking kalabaw, subalit hindi pa nga nakakalayo ang aking 2 paa sa paghakbang ay napatigil na ako sa paglalakad. Kahit gusto kong lumakad palayo ay hindi ko magawa na para bang nakadikit ang mga paa ko sa lupang aking kinatatayuan
at kinilabutan ako ng sobra dahil ang lalaking nakita ko kanina ay isang engkanto sa gubat ng matugan. Napakatingkad ng mga kasuotan nito at mayroon din itong puting pakpak na animoy isang anghel na bumaba mula sa langit at mayroon din itong kumikinang na espada sa kanyang tagiliran. At higit sa lahat ay mayroon din itong ginintuang tungkod na hawak sa kanang kamay nito at sa isang iglap lamang ay bigla itong tumakbo ng napakabilis patungo sa akin. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Tanong ko sa isang lalaking makisig na nagbabantay sa bundok na yon. Nakakamangha ang espada niya sa tagiliran, gawa na isa itong napakataas na uri ng ginto na pinangarap ng mga matatandang albularyo na gustong magkaroon nun. Kahit ako'y gusto ko itong mahawakan. "Ako si Emerson. Huwag kang matakot sa akin, kaibigan. Sapagkat ako isang engkantong mabuti na namamayagpag sa kasulok-sulukan ng kabundukang ito. Ikinagagalak kong makilala ka. Dahil sa dami ng taong tumira sa kabundukang ito, ikaw ang pinakagusto kong maging isang kaibigan. Hindi lang kaibigan, kundi magiging kasangga ko sa bawat laban na aking haharapin." Halos hindi ako makapaniwala dahil sa sinabi sa akin ng engkantong nangangalaga sa bundok na yon. Kahit sa katulad kong normal na tao ay gusto nitong makipagkaibigan. "Hindi nababagay sa akin ang pakikipagkaibigan sa isang katulad mong malakas ang puwersa at kapangyarihan na taglay. Ako isang hamak na magsasaka lamang. Malabong mangyari na maging kasangga o kaibigan ko ang isang katulad mo." Tugon ko ng mabilisan sa kausap kong engkanto na nagliliwanag pati ang mga pakpak nito. Nakakamangha itong tignan dahil ang mga mata nitong kulay asul at napakatingkad kung iyong pagmamasdan. At habang kausap ko ang isang makisig na engkanto ay nagbigay galang ako sa kanya sa pamamagitan ng pagyuko ng aking ulo at paglapat ng mga tuhod ko sa lupa. "Ako'y naparito upang ikaw ay kausapin. Bagamat isa kang normal na tao, subalit ang iyong pagkatao ay punong-puno ng kabutihan." Tugon nito sa akin na nakangiti ang mga labi, isang ngiting nagpapahiwatig na magiging magkaibigan kami sa lalong madaling panahon. "Ang kabutihang loob na itinuro sa akin ng mga magulang ko'y pinapahalagahan ko." Seryoso kong tugon sa engkantong kausap. Halos isang oras ko din itong nakausap na naging dahilan upang mapalagay na ang aking loob. Pagkatapos naming mag-usap ay bigla itong nawala sa aking paningin. Ayon sa kwento ng engkanto, ang aking lolong si Hernando ay isang dating ermitanyo na naninirahan sa gubat ng matugan. Sa tagal ng panahon na paninirahan niya rito ay nagkaroon siya ng isang agimat na bituin na nagmula sa silangan. Ang tanging tagapangalaga nito noon ay isang dating albularyo na mayroong iba't ibang klaseng abilidad at mayroong pinakamalakas na karunungan. Subalit isa sa pinakamalakas na karunungang yon ay ginamit sa landas ng kadiliman. Magmula noon ay hindi na madalas magpakita ang agimat na bituin sa mga taong naghahanap sa kanya. Isang dahilan kung bakit nagkaroon ng agimat na bato ang aking ama dahil pinili siya ng agimat na yon na maging tagapangalaga nito. Kusang lumitaw ang agimat na bato sa harapan mismo ng aking ama na mayroong isang engkanto na naninirahan sa gubat na yon. Isang araw, abala ang aking ama sa kanyang ginagawa sa bukid. Pinapakain lamang nito ang kanyang alagang kalabaw. Dapit hapon na kasi noong mga oras na yon. Nag-aagaw ang liwanag at dilim nang biglang mayroong nagpakita sa aking ama na isang babae sa hindi kalayuan na ubod ng ganda. Napakaganda ng utis nito at malaporselana ang dating at napakakinis din ng balat nito na animoy parang hinog na makopa. Ang suot nitong damit ay gawa sa dahon na napakatingkad na kulay berde. Mayroon itong dalang itak na nasa baywang nito at may pasan din itong tuyong sanga sa ulo. Gumiti ang aking ama sa babaeng napakaganda at kumaway-kaway pa ito gamit ang kabilang kamay. Na ang pagkakaalam ng aking ama isa itong reyna ng kagubatan at pagkakita niya rito ay nilapitan niya ito at nagbigay galang siya. "Magandang binibini sa aking paningin. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Nauuho ka ba kaya ka na parito?
May tubig akong dala. Bibigyan kita ng tubig na maiinom. Ikaw ba'y nahihirapan sa kahoy na panggatong mong dala? Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Magalang na tanong ng aking ama na si Besmundo habang nanginginig ito sa takot. Bagaman natatakot ay hindi ito nagpapahalata sa kausap. Salamat sa iyo. Mabuting magsasaka na napadpad dito sa teritoryong nasasakupan ko. Paglilingkuran mo ba ang pinaglilingkuran ko? Seryosong tanong ng magandang babae. Hindi naman maunawaan ng aking ama ang tinutukoy nito sa kanya, kaya naman bumigkas muli ito ng seryosong tanong. Magandang binibini. Ang pinaglilingkuran mo'y pinaglilingkuran ko, subalit hindi ko lubos maunawaan ang mga bagay na iyong tinutukoy. Magalang na tugon ng aking ama sa isang engkantada. Nakakamangha itong tingnan sa kadahilan ng ang bawat pagngiti at pagbigkas ng mga kataga ay naglalabas ito ng kulay puting bulaklak na nagbibigay ng mabangong halimbuyak sa buong paligid. Sa bawat paggalaw ng engkantada ay masisiyahan ka dahil ultimo paggalaw nito'y napakamainhin at napakagalang kung magbibigkas ng mga kataga. Kahit ordinaryong tao lamang ang kausap nito, kaya nitong ibigay ang tamang respeto kagaya ng aking ama. Maya-maya'y biglang mayroong dinukot ang engkantada sa kanyang tagiliran. Isang bato na kumikislap na kahalin tulad ng insektong alitaptap na nagliliwanag sa gabi. Besmundo ang iyong pangalan. Ika'y pinahiran ko upang maging tagapangalaga ng isang agimat na bato. Ito'y minana ko sa akin lola. Ingatan mo ito na hindi mawawala sa iyo. Paalala ng engkantada. Inilapit ng engkantada sa aking ama ang agimat na batong nasa palad nito. At pagkatapos ay unti-unting ibinigay. Halos hindi magkamayo sa galak ang aking ama dahil sa buong buhay niya. Ngayon lamang siya nabiyayaan ng isang uri ng batong agimat na hindi nito batid kung anong uri ng bato. Magpapasalamat sana ang aking ama sa engkantada na nagbigay sa kanya ng pagpapala. Subalit huli na dahil nawala kaagad ito sa kanyang paningin. Nang umuwi ang aking ama sa aming tahanan, ay galak na galak ito sa kadahilan ng ang agimat na bato na ibinigay sa kanya ng engkantada ay nagbigay ng kaginhawahan sa aming buhay. Bawat oras na lumilipas, ang pagtatrabaho namin sa bukid, hindi kami nakakaramdam ng pagod at gutom. Madalas sa bawat hukay namin ng lupa sa bukid, marami kaming nauuwing laman ng kamote sa aming munting sakahan. Samantalang ang mga dahon ng kamote ay malapit ng matuyo dahil sa tindi na sikat ng araw. Nakatira kami ng aking ama sa paanan ng bundok ng Matugan. Natatanaw ko ang napakalaking bunganga ng kuweba na naroon, ngunit ang kuwebang yun ay kailanman ay hindi namin ninais pasukin sa kadahilan ng napakadelikado nito. Pagtatangkain kong pasukin ito, nagsisitayuan ng mga balahibo ko sa aking balat. Gawa na pakiramdam ko sa loob ng kuwebang yun ay may nagmamasid sa akin. Malaking ahas na kayang kumain ng 9 na katao. Tatay, nasa na kaya si nanay ngayon? May balita ka pa ba sa kanya? Matamlay kong tanong sa aking ama habang panayang sulyap ko sa agimat na bato na nasa leeg nitong nakalagay. Anak, huwag mo nang ipaalala sa akin ang iyong ina dahil habang binabanggit mo siya, naaalala ko lamang ang mga kataksilan na ginawa niya sa atin. Galit nitong tugon. Ayaw nito na marinig ang pangalan ng aking ina dahil sa kataksilan na ginawa nito. Halos walang kapatawaran ng pag-iwan ng aking ina dahil nagkaroon ito ng ibang karelasyon na kinagalit niya. Ayon sa kwento nito ay sobrang kahirapan namin na itagtaksil ang aking ina. Nakipagkita ito sa matalik na kaibigan ng aking ama. Nang malaman nito ang kanilang masamang ginawa, ay gano'n na lamang ang pigating nadarama na naging dahilan ng pagkasira ng aming pamilya. Sa edad kong 7 taong gulang noon, ay wala akong lakas upang tulungan ang aking ama sa problemang dinaranas nito. Simula nung umalis ang aking ina dahil sumama ito sa ibang lalaki, ay hindi na ako umasa na mabubuo pa ang pamilyang dating masaya at mapayapa. Anak, sasama ka ba sa akin sa tuktok ng bundok na ito upang hanapin ang bituing agimat na tinutukoy ng iyong lolo Hernando? Ang sabi ng lolo mo sa akin noon bago ito pumanaw ay hanapin ko sa tuktok ng bundok na ito
ang bituing agimat na dating inaalagaan niya? Seryosong tanong sa akin ng aking ama. Matamlay man ang dating ngunit nilakasan nito ang kanyang kalooban upang makumbinsi niya ako na sumama sa tuktok ng bundok na yon. Dahil naroon ang bituing agimat na nagbibigay lunas sa mga taong tinapuan ng malalang sakit na hindi malunasan ng mga kilalang albularyo ng aking ama. Tatay, 200 patungo sa tuktok ng bundok na ito. Sasabit po ba tayo sa isang lubid na ang lalim nito isang bangin? At doon tayo dadaan upang makarating sa tuktok? O sasabit tayo sa bawat sanga ng mga ugat ng punong kahoy na maraming mga ahas na makakasagupa tayo doon bago makarating? Hindi ito nakaimik sa mga katanungan ko sa kanya dahil alam nito kung gaano kadelikado ang gubat ng matugan. Kaya naman pinag-isipan namin ang plano namin na pumunta sa pinakatuktok ng gubat. Bago tayo tumungo ron, isasama natin ang aking kaibigang si Ramon upang mayroon tayong makasama patungo sa tuktok ng bundok. Tugon nito habang nag-iisip kung isasama ng aking ama ang kanyang kaibigan na dating nakaalitan nito ngunit bati na sila sa tagal ng panahon na nagkaroon sila ng alitan. Ama, nagkaroon na kayo dati ng alitan ni Mang Ramon, hindi ba? Bakit siya pang isasama natin sa gubat gayong traidor yung kaibigan mong yun? Tugon ko rito na nag-aalala. Hindi ako pumayag na kasama namin sa pag-akyat ng bundok ang kaibigan niya dahil marami na itong naging kaibigan. Ngunit ang iba sa kanila ay mga tirador ng agimat at mga taksil, lalo na si Mang Ramon na dating kaibigan nito. Hindi lamang naging kaibigan kundi tinuring pa noon na totoong kapatid ng aking ama. Subalit ang pagkakaibigan ng mga ito'y nauwi sa matinding galit, puot at inggit hanggang tuluyan ng nakalimutan ng kanilang pagkakaibigan. Sa bayan ng Abuyog, Leyte kami nakatira noon. Masaya ang pamilyang binuo ng aking ama. 6 kaming magkakapatid. Ang mga panganay kong kapatid ay puro babae at lahat sila'y nakapagtapos ng pag-aaral at sagana na rin kami sa pagkain. Dahil ang aking amang si Besmundo ay nagtatrabaho bilang pinagkakatiwalaang tauhan ng isang Amerikanong sundalo na naging amo nito. Lahat ng pangangailangan namin noon ay natustusan dahil sa mabuting pakikitungo ng kanyang amo. Nasa 15 anyos ako ng kasagsagan ng kaginawahan ng buhay na mayroon kami. Raul Hernandez ang pangalan ng dati naming amo. Kapag pumapasyal ito sa bahay namin noon, marami itong dalang pasalubong sa amin lalo na kapag nalalaman nito na may sakit ang aking ama. Kahit na may trabaho ang amo namin at may mga importanteng lakad, kapag hindi pumapasok ng ilang araw ang aking ama sa kanyang trabaho, ay bigla na lamang itong dumarating sa bahay na hindi namin inaasahan. Kapag pumapasyal si Boss Raul sa amin, dala nito ang kanyang mamahaling sasakyan. Nakaparada lamang ito sa tapat ng aming bahay, kaya naman hindi maiwasan na mayroon kaming mga kapitbahay na maiinggit sa amin dahil suportado kami ng aming amo. Marami itong mga pasalubong sa amin ng mga groceries, 2 sakong bigas ang dala nitong pasalubong sa amin at mayroon pang 2 tray ng itlog, 1 kahon na dilata ng sardinas at marami pang iba. Sobrang napakabait sa amin ng aming amo. Sa kadahilanang naging tapat sa tungkulin ng aking ama sa kanya. Lahat ng pangangailangan namin ay binibigay nito, lalo na noong dumating ang panahong nagdusa ang aking buong pamilya. Dahil 6 kaming magkakapatid noon at ako na lamang ang natira, ang 5 kapatid kong babae, lahat sila'y nakatapos ng kolehiyo at mayroon ng pare-parehong kurso. Ang kurso ng iba'y mga doktor. Sabay-sabay silang kinuha ng tadhana dahil sa bus na sinakyan nila patungo sa lugar sa Abuyog, Leyte. Galing sa lungsod ng Maynila ang mga kapatid ko dahil nagkaroon sila na examination noon sa pagkadoktor at nalaman ng mga ito na nakapasa sila sa bar exam bilang magagaling na doktor sa bayan ng Abuyog, Leyte. Kaya naman noong nakapasa sila sa pagiging doktor, napagdesisyonan ng mga kapatid ko na lumuwas ng Maynila. Subalit noong pauwi na sila dito sa aming lugar, sa sobrang katuwaan at saya noon, nahulog sa bangin ng bus na sinasakyan ng mga kapatid kong babae. Nang mahulog ang bus sa bangin, hindi sukat akalain ng aking ama na kasama ang aking mga minamahal na kapatid na magbibigay sana sa amin ng magandang buhay. Subalit ang lahat ng yun ay nauwi sa sobrang kapighatian at sakit.
Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng mga kapatid ko na maalam dahil hanggang ngayon ay buhay pa ang aking ama. 88 taong gulang na siya ngayon. Malapit na siyang mag-90, ngunit siya ay malakas pa at magkasama kami ngayon sa gubat ng Matugan. Kahit 88 taong gulang na ang aking amay, magaling siyang gumamit ng cellphone. Dahil hindi pa malabo ang kanyang paningin at paminsan-minsan naman ay kinukuha na niya ang kanyang sarili. Nakiusap ang aking ama at ina noon sa aking mga kapatid na babae na huwag muna silang lumuwas ng Maynila dahil mayroon pang tinatapos na trabaho ang aking ama sa kanyang amo na si Raul Hernandez. Subalit hindi nakinig sa kanya ang mga ito na naging dahilan ng pagkasawi ng lahat ng aking mga kapatid. Iyak nang iyak ang aking ama at ina noong pumanaw ng sabay-sabay ang mga ito. Ibinuro lang mga yon na magkakatabi ang kabaong. Sa kanilang pagpanaw ay halos mabaliw ang aking mga magulang dahil sa sobrang sakit na dinaranas ng mga ito. Hanggang sa nailibing na sa sementeryo ang mga kapatid kong pumanaw. Si Boss Raul ang sumagot ng lahat ng gastos ng aking mga kapatid na sumakabilang buhay. Napakalaki ng ginastos niya sa aking mga kapatid, kasama na rin dito ang pagkain sa lamay, kabaong at lupa na paglilibingan ng mga ito. Maraming sa lahat ng tulong mo sa akin, boss. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa aking pamilya. Subalit sa aking makakaya ay maninilbihan ako sa iyo ng walang sweldo sa loob ng maraming taon. Sambit ng aking ama sa aming amo. Walang anuman, Besmundo. Ikaw talaga, naging mabuting tauhan ka para sa akin. Kaya lahat ng katapatan mo ibinabalik ko lamang. Hanggang dumating ang isang araw na ang tiwala ng aming amo ay naglaho. Dahil sa masamang ginawa ni Ramon na kaibigan ng aking ama. Pinagbintangan ni Ramon ng aking ama na magnanakaw. Nagnakaw raw ito ng malaking halaga kay Boss Raul na naging dahilan ng pagkawala ng tiwala ng aming amo. At ang masakit pa'y tinanggal si Tatay Besmundo sa kanyang trabaho sa walang katotohanang bintang sa kanya ni Ramon. Besmundo, pinagkatiwalaan kita sa lahat ng bagay na pag-aari ko. Ngunit pinagnakawan mo pa ako ng malaking halaga. Dahil sa ginawa mong yan, hindi mo ba alam na masisira ang tiwala ko sa iyo at sa pagkakaibigan natin? Galit na sambit ni Boss Raul sa aking ama. Habang galit na galit ito at nagtitimpi sa galit. Boss, maniwala kayo sa akin. Kailanman hindi ko ginawa ang pagnanakaw ng pera. Naging tapat ako sa aking tungkulin. Maawa ka sa akin. Huwag kang maniwala kay Ramon. Inggit lang yan sa akin kung bakit nagawa niya ang mga bagay na ito. Pakiusap nito sa kanyang amo na nakaluhod na sa lupa. Pagsusumamo na hindi pinaniwalaan ng dating amo namin. Lumayas ka rito ngayon din. Hindi ko kailangan ng mga taksil na katulad nyo. Tugon pa ng aming amo habang tinutulak ito palabas ng bahay. Muntik pang mahulog ang aking ama sa hagdan na kinatatayuan nito. Huwag kang maniwala sa kanya, boss. Nakita ko yan si Besmundo na nagnakaw ng pera mo sa kahon na madalas mong lagyan ng pera para sa mga magsasakang hirap sa buhay. Natutuwang sambit pa ni Mang Ramon kay Boss Raul. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to, Ramon. Itinuring kitang matalik na kaibigan. Nakiusap ka sa akin dahil wala kang trabaho na mapapasukan. Ngunit ito ang ginanti mo sa akin. Alam mo, Ramon, balang araw, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Darating din ang araw na ang maputik kong mga paa ay hahalikan mo't ituturing mo itong parang ginto. Tugon ng aking ama na si Besmundo sa kanyang kaibigan na kalmado sa pagsasalita. Walang nagawa ang aking ama noon kundi ang umalis at lisanin ang lugar at iniwan ng dating amo na iningatan nito ng mahabang panahon. Kahit na ganun ang ginawa ni Ramon sa aking ama, pinatawad niya pa rin ang kanyang kaibigan. Subalit ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang alon sa dagat na kapag nawala ang tiwala hindi na ito maaaring magtiwala pang muli. Dahil sa pangyayaring yun ay iniwan kami ng aking ina. Nagtaksil ito sa amin at sumama kay Ramon, ang dating matalik na kaibigan ng aking ama na noon ay pinatawad na maraming beses, ngunit paulit-ulit na gumagawa ng mga pagkakamali. At iyon ang dahilan kung bakit bumalik kami ni Tatay Besmundo rito sa gubat ng Matugan upang kalimutan ng mga masasakit na alaala na kailanman ay hindi na maaaring balikan pa.
Mga alaalang hindi na maaaring balikan ngunit maaaring alalahanin, at habang naaalala ang mga nakaraang lumipas ay nagdudulot ito ng sakit sa pakiramdam. Ang kasaganaan namin noon ay panandalian lamang dahil lamang sa isang kasalanan na hindi naman ginawa ng aking ama. Ay napakasakit isipin. Ang mga taong nananatiling tapat sa kanilang amoy pilit sinisira ng mga taong walang konsensya sa kanilang mga sarili. Kumbagay ayon ng ibang tao na mahigitan sila ng kanilang kapwa. Kaya naman lahat ng masasamang balak ng isang taong inggit ay ginagawa ito hanggang sila ay magtagumpay. Simula noong umalis ang aking ama sa kanyang amo na hindi naniwala sa kanya. Kahit anino nito'y hindi nasilayan ni Boss Raul. 5 taon na ang lumipas simula noong umalis kami sa kanila. Ang sabi-sabi ng dating mga katrabaho ng aking ama, hinahanap daw ni Boss Raul si Tatay Besmundo upang bumalik siya sa kanyang serbisyo sa dating amo nito. Ngunit ang aking amay nasaktan ng lubusan, kaya naman hindi na ito muling bumalik pa dahil sa mga pangyayaring naganap na hindi maganda. Kailanman ay hindi na nagpakita pa ang aking ama sa kanyang amo dahil mas pinili nito na manahimik na lamang at ituloy ang dating buhay namin sa gubat na walang sino man sa amin ang makakagawa ng kasamaan. Kahit wala na kami sa poder ni Boss Raul, ang katapatan sa kaboy nananatili pa rin sa pagkatao namin hanggang dumating ang araw na nabiyayaan kami ng isang agimat. Agimat na bato na nagmula pa sa isang engkantada ng gubat na matagal nang hindi na rin nagpakita sa amin. Kailanman ay hindi namin nakita pang muli ang engkantadang nagbigay ng bato na agimat na naging dahilan ng biglaang pagyaman namin. Ang kasaganaan ay nananatili sa aming buhay dahil sa sikap, tiyaga at katapatan sa aming mga puso na nagbigay sa amin ng karangyaan. Subalit ang karangyaang tinatamasa namin ay walang sino man ang nakakaalam nito. Dahil sa sobrang sakit na dinaranas namin noon, pumanaw ang aking mga kapatid na babae. Natanggal sa trabaho ang aking ama, nawalan pa ng amo at iniwan din kami ng aking ina at sumama sa ibang lalaki. Sa kabila ng sakit na nadarama namin, lahat ng yunin napalitan ng karangyaan ng aming buhay. Kahit milyonaryo na kami, nananatili pa rin sa pagkatao namin ng pagpapakumbaba. Kahit nasa kasagsagan na kasaganaan ng buhay na mayroon kami, nanatiling tikom ang aming mga bibig dahil sa biglaang pagyaman. Ngunit bis magsasaka pa rin ang pinili naming kasuotan at hindi halatang mayaman. 2 na lamang kami sa buhay ng aking ama na magpasa hanggang ngayon. Naririto pa rin sa gubat ng Matugan upang hanapin ang bituing agimat na dating inalagaan ng aking lolo Hernando. Kahit nasa gubat kami ng Matugan, dito sa probinsya ng Leyte, ay bumababa rin kami ng bundok pagkatapos ng 1 linggong lumipas. Dahil sa bayan ng Albuyog, Leyte, naroon na totoo namin bahay hanggang sa ngayon. Kapag nasa gubat kami, ang sasakyan dala ng aking ama, pinaparada lamang namin ito sa isang ligtas na lugar at sa ibabaw ng sasakyan, tinatabunan namin ito ng mga dahon ng anahaw upang walang makakita. Mayroon kaming 9 na branch sa iba't ibang lugar ng mga sikat na kainan na dinarayo ng mga tao. Magagandang mga beach na dinarayo ng karamihan at mayroon din kaming mga pag-aari, malalawak na lupain, ngunit walang nakakaalam nito kung sino ang may-ari dahil sa ibang pangalan ang ginamit ng aking ama upang hindi siya makilala ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ang dating magsasaka noon na inaalipos ay naging isang milyonaryo. Ngunit walang taong nakakaalam nito, kahit sarili kong inay walang alam tungkol sa mga bagay na yon. Sabi ko nga sa bawat bihis ko ng pang-Amerikanong kasuotan ay bumabagay sa aking aura dahil sa angking taas ng aking tindig. Nagsusuot lamang ako ng mga magagarang damit kapag pupunta ako sa ibang bayan o sa Maynila upang makipagtransaksyon sa mga bagong kakilala sa negosyo. Malalaking kumpanya ang pinapasukan ko dahil sa negosyong pang-milyonaryo. Uupo ako sa isang malambot na sopa na ang tanging kaharap ko ay ang mga matataas na opisyal sa gobyerno. Ako ang naging tagapag-alaga ng kayamanan ng aking ama dahil iyon sa kanyang kagustuhan at ako na rin ang humawak sa negosyong binuo nito dahil hindi niya kayang pamunuan ng negosyong ginagampanan. Ang edad ng aking ama ay 88 taong gulang na
pero matibay pa rin siyang umakyat sa gubat. Anak ko, ang nakaraan ay nakaraan na. Tao lang tayo na handang magpatawad sa taong nagkasala sa atin. Sabi ng may likha, maraming beses mang magkamali sa atin ang isang tao, paulit-ulit din tayong magpatawad. Sambit nito sa akin. Labag man sa kalooban ko na bumalik sa dati ang pagkakaibigan ng aking ama at ni Mang Ramon. Wala akong magagawa kundi ang sundin ang kagustuhan nito na magkaayos silang dalawa. Malaki ang kasalanan ni Mang Ramon sa amin dahil sinira nito ang dating masayang pamilya na mayroon kami. Hindi ko sukat akalain na handang magpatawad ang aking ama sa kanyang kaibigan na gumawa ng masama sa kanya. Sa kabila ng hidwaan, puot, galit at bigating nararanasan namin noon. Likas na mabait ang aking amang si Bismundo, kaya naman kahit nasasaktan na marunong pa rin itong magpatawad at magpakumbaba. Ama, nagkaroon na kayo dati ng matinding alitan ni Mang Ramon at alam mo kung gaano siya kasama. Hindi kayo pwedeng bumalik sa dati bilang magkaibigan dahil walang kapatawaran ng ginawa niya sa ating dalawa. Tugon ko na may halong paninermon. Dahil ang taong likas na masama ay masama talaga hanggang sa kasalukuyan at hindi na ito magbabago pa. Lumipas ang 3 linggo, napagpasyahan ng aking ama na bumaba muna kami sa gubat ng Matugan dahil hahanapin ito ang kanyang kaibigan na si Mang Ramon upang makipagkasundo rito. Alang-alang sa dati nilang pagkakaibigan, kahit masalimbuot ay pilit na magkakaayos ang dating dalawang magkaibigan, ngunit nag-aalala ko para sa kalagayan ng aking ama. Baka gumawa muli ng masama si Mang Ramon sa amin, gayong maayos na ang buhay namin sa ngayon kumpara noon. Sa bawat daan na tinatahak namin ng aking ama, ay may mga ahas kaming nakakaengkwentro. Maraming ahas ang naroon subalit ang mga ahas na yon ay nagiging estatwa kapag nakikita ang agimat na bato na kumikislap sa leeg ng aking ama. Kaya naman biglang lumilihis ito ng ibang daanan upang makaiwas sa liwanag ng batong kumikinang sa sikat ng araw. Karamihan ng mga ahas na naroon ay mga ahas na kung tawagin ay manlayog. Kulay berde ang kulay nito at ito'y lumilipad dahil mayroon itong maliit na pakpak na kahalin tulad ng paru-paro sa bukid. Kapag nakagat ka ng manlayog na ahas na lumilipad, ay paniguradong babagsak ka sa lupa dahil katulad din ito ng ahas na remoranon. Ilang segundo lamang ang itatagal ng iyong buhay. Bawat ahas na makakasalubong namin ay kasing laki ng hinlalaki ng daliri. Kapag inundayan ko ito ng mahabang tabak at natatamaan, tumitilapon ito palayo. Marami na kaming ahas na napas lang ng araw na yon subalit patuloy lamang kami sa paglalakad. Patag naman ang daanan na aming nilalakaran dahil nasa paanan pa lamang kami ng gubat ng Matugan na napapalibutan ng dalawang malalim na bangin na kapag nagkamali ka ng galaw, paniguradong mahuhulog ka sa napakalalim na bangin na yon. Hindi naman makipot ang daan na tinatahak namin dahil tamang daanan lamang ito ng mga taong dadaan sa paanan ng kagubatan ng Matugan. Kahit nakakatakot ang bangin na naroon ay patuloy lamang kaming naglalakad ng walang lingon-lingon. Dahil kapag lumingon ka, lalabas ang lahat ng mga ahas na naroon na naglulungga sa loob ng malaking kuweba na natatanaw ko sa hindi kalayuan. Bawal lumingon. Ito ang sabi-sabi ng mga matatanda sa sinaunang henerasyon. Mga pamahiin na dapat naming paniwalaan. Napakadelikado ng lugar na yon, kaya naman bihira ang mga taong umaakyat roon dahil naglipa na ang iba't ibang klase ng mga mababangis na hayop at mga makamandag na ahas. Medyo mataas ang talahiban na dinaraanan namin, kaya naman bawat talim ng tabak na mayroong natatamaan na ahas ay hindi sinasadyang mapaslang. Ang talim ng tabak ay puro bakas ng dugo ng ahas. Hindi ako natatakot dahil sanay na akong pumaslang nito noon pa man. Sa patuloy naming paglalakad ay narating na namin ang malawak na daanan patungo sa lugar ng mga albularyo na kung saan naroon ang sasakyan naming nakaparada sa gilid ng daan na walang sino man ang nakakaalam. Sa bawat daang tinatahak namin, kahit umagay parang dapit hapon na sa kadahilanang napapalibutan kami ng malalaking puno ng kahoy. Kapag nakalagpas kami sa daang puro bangin ng paligid,
Mga huni ng ibon ang maririnig mo na parang nakakatakot pakinggan. Para bang mayroong mga aswang na nagtatago sa gitna ng kakahuyan. Subalit ang hinala kong iyon ay unti-unting tinutunaw ng aking kaisipan. Dahil ang nasa isip namin noon ng aking ama ay makauwi sa bayan na aming tinitirahan at makapagpahinga sa tamang oras. Sa aming paglalakbay gamit ang sasakyan, mayroon kaming mga nakakasalubong na mga taong hindi namin kilala. Sa bawat pagtitig ng mga mata ng mga taong yon, pakiramdam ko'y mayroong mangyayaring hindi maganda. Ngunit hinahayaan lang namin yon ng aking ama dahil hindi naman kami pinapakialaman ng mga ito. Mga matatalim na titig na para bang naghahamon ng gulo. Ama, nakikita mo bang mga nakikita ko habang binabaybay natin ang daan pa uwi? Sambit ko rito na medyo kinakabahan. Huwag mo silang pansinin, Edmundo. Ang mahalaga ay wala kang ginagawang masama sa kanila. Narito tayo sa mundo ng mga albularyong bantog sa ritual na kung tawagin ay kaliwa. At ang mga sinasamba ng mga ito ay mga masasamang nilalang na matagal nang lumisan sa kanilang lugar. Seryoso ang naging tugon nito sa akin. Alam niya kasi ang mga taong naroon ay alipin ng kasamaan. Simula pa noong sinaunang kabiasnan, dahil bata pa lamang ang aking amay pabalik-balik na siya rito sa gubat ng Matugan. Kabisado niya ang lugar at mayroong taong nakatira dito. Kaya naman walang sino man sa amin ang nagtatangang gawan kami ng masama sa lugar ng mga albularyo. Sa aming paglalakbay, habang nasa loob kami ng sasakyan ay biglang nakita ng aking dalawang mga mata si Mang Ramon na naglalakad sa gilid ng kalsada. Alam kong si Mang Ramon yon dahil kilala ko ang suot nitong t-shirt na kulay asul na lumang-luma at kilala ko rin ang bawat kilos nito at akbang sa kanyang paglalakad. Medyo tirik ang araw ng mga oras na yon. 10:00 na ng umaga noong makita ko si Mang Ramon habang abala sa kanyang paglalakad. Mag-isa lamang itong naglalakad at dala nito ang isang bag na gawa sa bagakay at mayroon din itong tungkod. Medyo pilay na ito kung maglakad kaya naman tinigil ko ang sasakyan sa tabi mismo ni Mang Ramon at binusinahan ito muna upang malaman ni Mang Ramon na may paparating. Nang itigil ko ang sasakyan ay kaagad kong binuksan ang pintuan nito. At pagbukas ko'y biglang nagulat si Mang Ramon dahil ako at ang aking ama ang nasa loob ng sasakyan. Medyo tuliro ito at nagugulumihan kung bakit nasa loob kami ng magarang sasakyan. Palaisipan kay Mang Ramon ang mga bagay na nakikita niya sa amin. Mang Ramon, kumusta ka? Nagulat ka yata. Sambit ko rito na mayroong itinatagong galit sa puso. Sa kabila ng mga masasamang ginawa nito sa amin, hindi naman kaagad nakaimik sa akin si Mang Ramon dahil namamalikmata ito. Kinurap pa nito ang kanyang mga mata upang maimasmasan o makasiguro kung kami nga ng aking amang nasa loob ng sasakyan at hindi nga ito nagkamali. Nakayuko lamang ang ulo ni Mang Ramon dahil sa kahihiyan sa ginawa nito matagal ng panahon ang lumipas, subalit ang kirot sa puso'y hindi na lumisan. Ramon, saan ka patungo? Tanong ng aking ama sa kanya na nakangiti na para bang ibinaon na sa limot ang nakaraang sakit na lumipas. Uuwi na, Besmundo. Galing ako sa kabilang bukid na Gararo. Nakayuko lamang ito habang nakikipag-usap sa amin at hindi siya makatingin ng diretsyo. Bagaman nahihiya ito't patuloy lamang nakikipag-usap. Ganun ba? Ikaw ba may-ari ng lupa na sinasaka mo? Tanong nito sa dating kaibigan. Dati kasi ang lupang sinasaka ko noon, pag-aari ng tiyuhin ko. Ngunit binenta ang malawak nitong lupain sa isang mayamang negosyante. Sinong mayamang negosyante ang tinutukoy mo, Ramon? At anong dahilan bakit binenta ng tiyuhin mo ang lupaing pinagkukunan niyo ng produkto? Napangiti na lamang ang aking ama. Hindi ko alam kung sino ang negosyanteng iyon. Hindi naman siya nagpakita sa akin eh. Tugon nito na naguguluhan. Panisulyap si Mang Ramon sa amin dahil nakasakay kami sa isang magarang sasakyan, ngunit ang kasuotan namin ay damit pambukid. Ayaw din malaman ng aking ama ang totoong buhay namin na mayroon kami. Dahil sa kabila ng paghihirap namin noon ay sinikap naming mag-ama ang maging marangya ang buhay. Mukhang mayaman ka na ngayon, kaibigang Besmundo. Ang gara ng sasakyan mo ah. Tulerong sambit ni Mang Ramon.
Hindi ito sa akin, pinahiram lang ito ng kaibigan ko. Siya nga pala, gusto ko lang malaman mo na ang alitan natin noon ay binaon ko na sa limot. Pinapatawad na kita sa lahat ng pagkakasala mo sa akin. Sana hindi mo na ulitin ang masamang ginawa mo sa akin noon. Handa akong magpatawad sa lahat ng pagkakamali mo. Tugon nito sa kanya na nakangiti. Pilit tinatago ng aking ama ang karangyaang tinatamasa nito. Dahil alam nito na si Mang Ramon ay isang taong mainggitin at ayaw nitong nahihigitan siya ng kanyang kapwa. Dahil sa nakakaawang anyo ni Mang Ramon, pinasakay namin siya sa sasakyan upang maihatid siya pauwi sa kanila. At pagdating namin sa kanilang kubo, nadatnan ko ang aking ina sa kanilang bakuran. Nagsasampay ito ng mga nilabhang damit. Kaagad naman itong napahinto sa kanyang ginagawa nang masilayan kami ng aking ama. Hindi ako namukaan ng aking ina dahil naging maayos ang aking anyo. Medyo tumaba na ako ng kaunti at pumuti kahit bihis pambukid lamang ang aking kasuotan. Kaagad naman pumaba ng sasakyan si Mang Ramon at tinungo ang kanyang asawa. Kinausap niya ito na paghandaan kami na makakain at maiinom, subalit tumanggi kami ng aking ama dahil ayaw nito na maungkat ang nakaraang nagdaan na pagtataksil ng aking ina at sumama ito kay Mang Ramon. Panayan sulyap sa akin ang aking ina kung saan kami naroroon ngunit hindi namin siya pinagtuunan ng pansin. Ramon, bukas ng umaga sunduin ka namin dito. May importante lang tayong pag-uusapan. Nagulat si Mang Ramon sa sinabi sa kanya. Kahit sinira ni Mang Ramon ang pamilyang mayroon kami ay pinatawad pa rin siya nito at pinakisamahan pa rin siya ng mabuti. Sige kaibigang Bismundo, kailangan ko rin ng trabaho lalo na ngayong may sakit ang dalawa kong anak. Tugon ni Mang Ramon sa aking ama. Habang nakatingin ang dalawang mata nito sa kanyang asawa, bagaman nahihirapan si Mang Ramon na alamin kung kanino ipinagbili ng kanyang tiyuhin ng lupang pagmamayari nito. Subalit hinayaan niya na lamang ito na wag na makialam pa sa lupang inaalagaan sa matagal na panahon. Walang kaalam-alam si Mang Ramon na kami ang may-ari ng lupa na sinasakan niya. Kaya naman hindi na ito nagpumilit pa na alamin kung sino ang may-ari ng lupang inaalagaan nito. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nilisan namin ng lugar kung saan naroon ang aking inang mayroon ng kinakasamang iba. Masakit man pero wala akong magagawa kundi ang manahimik na lamang sa isang sitwasyon kaysa naman maging magulo ang aming buhay. Ilang araw ang lumipas ay napag-isipan namin na bumalik muli kami sa gubat ng Matugan at isasama namin si Mang Ramon papunta ron. Bago kami umalis sa mansyon, kinausap ko ang aking mga katulong at gwardiya na huwag makikipag-usap sa kahit na sinong tao na hindi naman pamilyar sa kanila. Maya-maya pa'y umalis na nga kami at nagtungo muna sa department store para bumili ng mga pasalubong para sa aking ina at sa mga anak nito sa pangalawang asawa. 2 sakong bigas at maraming groceries kaming pinamili para sa kanila na halos mapuno na ang sasakyan namin sa dami ng aming pinamili. Kasama na rin dito ang mga gamit sa kusina at iba pa. Pagdating ko sa bahay ng aking ina, nadatnan ko itong nasa balkonay at nagpapahangin. Baka sa mukha nito ang depresyon at stress. Nakatingin ito sa malayo na para bang mayroong malalim na problema. Napansin naman kaagad ng aking ina ang pagdating namin at nagmamadali naman itong bumaba ng hagdan upang kami ay salubungin. Subalit umiiwas ako dahil nasaktan ako sa anyo nito. Sobrang payat ng kanyang katawan na animoy hindi kumakain. Hindi ko muna kinausap ang aking ina dahil abala rin ako sa aking ginagawa. Tumawag sa akin ang aming katulong na mayroon daw panauhin na biglang dumating sa aming mansyon. Kaagad ko naman binigay ang telepono sa aking ama upang kausapin ang isang panauhin na bagong dating sa aming tahanan. Nang makausap niya ito, si Mang Ramon ang nasa kabilang linya. Napakunot noon niya dahil si Mang Ramon ang nakausap nito sa telepono, kaya pala wala si Mang Ramon sa kanilang bahay nang dumating kami. Hindi naman kaagad nalaman ni Mang Ramon na nakausap nito ang aking ama. Dahil iniba nito ang boses upang hindi mahalata at hindi ito makahalata. Ang pinuntahan nitong marangyang tahanan, kami ang nagmamay-ari at kaagad namang ibinigay ng aking ama ang telepono sa akin. 4 na oras ang lumipas ay nakauwi na si Mang Ramon sa kanilang tahanan. Nadatnan niya kami sa balkonahe na naghihintay habang naiinip ng kaunti. Bagamat medyo naiirata ako sa kahihintay kay Mang Ramon, ngunit nanaig pa rin ang haba ng aking pasensya.
Kaya naman kaagad ko siyang nilapitan upang tanungin kung saan ito nagtungo. Mang Ramon, saan ka ba galing at ikay pagod na pagod? Tanong ko rito na kunwari ay wala akong alam kung saan ito nagpunta para hindi ito makalata na alam ko kung saan siya nagtungo. Wala ito, Edmundo. May pinuntahan lang ako. Nakakahiya nga kasi sa inyo. Ang tagal kong bago dumating. Kanina pa ba kayo? Oo, kanina pa kami rito. 3 oras na kami naghihintay sa'yo. Wala naman kaming importanteng lakad ngayon. Ikaw talaga ang pakay namin. Habang nag-uusap kami, panay naman ang tingin ng aking ina sa akin at sa aking ama. Baka sa mukha ng aking ina ang pagsisisi nito dahil sa kataksilang ginawa niya. Akala kasi ng aking inay mabibigyan siya ng magandang buhay ng lalaking pinili niya. Ngunit gutom lamang ang inabot niya sa loob na mahabang panahon nilang pagsasama. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, ngunit nandyan na yan. Kailangan na lamang niyang tanggapin ang katotohanan kung anong kapalaran ng kanyang kinahantungan. 4 na oras kaming nag-uusap-usap tungkol sa pag-akyat sa gubat ng Matugan. Pinag-usapan naming 3 na aakyat kami sa gubat ng Matugan sa susunod na linggo. Napagdesisyonan namin ang 2 linggo kaming mananatili sa gitna ng kagubatan habang hinahanap namin ang bituing agimat na nais kong makamit sa tagal na panahong nawala ito sa kamay ng aking lolo. Napag-usapan naming maigi kung ano ang dapat gawin upang makuha kaagad ang bituing agimat sa tuktok ng gubat ng Matugan. Gayong napakadelikado ng lugar na yon dahil maliban sa maraming ahas ang naglilipa na rito, naroon din ang pinakamahusay at pinakamalakas na hayop na nakaabang at nakatayo sa punong kahoy na kung tawagin ay lawaan, kung saan naroon din ang bituing agimat na nakalibing sa ilalim ng lupa. Hindi naman gaanong malalim ang pinaglilibingan nito sa kadahilan ng ikinuwento sa akin ni Lolo Hernando noong nabubuhay pa ito. Madali lamang itong makuha dahil siya mismo ang lalapit sa taong gustong mag-alaga sa kanya. Hindi na ito kailangang hukayin sa ilalim ng lupa. Lulutang agad ito sa ere, kusa itong lalapit sa taong gustong humawak sa kanya. Napakadali kong iyong iisipin ngunit para sa aking ama ay napakahirap nitong gawin. 5 araw ang lumipas ay nagtungo na kami sa gubat ng Matugan kasama ang aking ama at si Mang Ramon. Sa bawat daan na aming binabaybay ay napakamapanganib sa kadahilan ng bawat matataas na damo ay nakaabang sa amin ng mga ahas na naroon. Maliit man o malaki, hindi namin alintana ang bawat panganib na sasalubong sa aming 3. Tahimik kaming naglalakad sa kahabaan ng daanan. Bagamat nakakatakot ay pinili naming lakasan ang aming loob. Sa paghakbang ng kanang pako sa isang butas na maliit, hindi ko inaasahang mayroon palang nakaabang sa akin na panganib. Natuklaw ako ng ahas na rimuranon sa aking paa. Napasigaw ako sa sobrang sakit at nagmamadaling pinaslang ng aking ama ang ahas na kumagat sa akin. Dahil may taglay na agimat na bato ito, kaagad namang nalunasan ang kagat ng ahas. Malakas na putera kayang ibigay ng batong agimat na ibinigay sa amin ng isang engkantada. Wala namang imik si Mang Ramon nang ako'y napahamak sapagkat naging estatwa ito nang makita niya akong tinuklaw ng ahas at mabilis ang nalunasan. Nagtatakang tiningnan ni Mang Ramon ang agimat na bato na taglay-taglay ng aking ama dahil sa pagsama nito sa amin dito sa kagubatan. Ngayon lamang siya nakakita ng agimat na bato na kayang magpagaling ng kahit na anong karamdaman. Nahalata ako naman kaagad, mayroon na naman itong masamang balak sa amin. Subalit pinagmasdan ko lamang ang kahinahinala niyang kilos. Walang alinlangan na nagtanong si Mang Ramon kung bakit nagkaroon kami ng agimat na bato dahil interesado talaga siyang malaman kung anong kayang ibigay ng agimat sa mga taong katulad namin na namumuhay ng patas. Paano kayo nagkaroon ng agimat gayong hamak na magsasaka lamang kayo? Tanong ni Mang Ramon na pilit nitong inuungkat kung paano kami nagkaroon ng agimat na nakakamanghan tignan. Sa bawat tingin niya sa agimat na yon ay kumikinang ang 2 mga mata nito. Naging dahilan ng paggawa ng hindi magandang plano. Madali lang naman magkaroon ng agimat na bato kung ikaw mismo sa sarili mo'y gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi ito nakaimik dahil sa seryosong tugon ko sa kanya. Alam ko kasi na iba na naman ang takbo ng utak nito dahil sanay ito na gumawa ng masama. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa kanyang mga planong hindi ka nais-nais. 6 na oras ang nilakad namin
at nakarating din kami sa paanan ng gubat ng Matugan at doon ay huminto kami sa aming paglalakad dahil 200 patungo sa tuktok ng gubat. Pinag-isipan naming mabuti kung paano kami makakarating doon sa kadahilan ng napakadelikado ng madaraanan namin. Ano sa palagay nyo? 200 patungo sa tuktok ng Matugan? Tanong ng aking ama. Mahirap magdesisyon, baka naman pwedeng kayo na lamang ang mauna. Natanaw ko ang isang mahabang lubid na pwedeng tawiran o madaanan patungo sa tuktok ng Matugan. Kapag dito kami dumaan para lamang makuha ang bituing agimat, malabo nang makauwi ng buhay sa sariling pamilya. Sa lubid na nakabitin, doon kami sasabit ng dahan-dahan hanggang dumating kami sa pinakatuktok ng gubat. Pero para sa akin sobrang napakahirap at nakakatakot. Ang isang daanan naman patungo sa tuktok ng gubat, kailangan mo munang sumabit sa bawat ugat ng punong kahoy na nabubuhay ron at madadaanan mo bago ka makarating. At habang sumasabit ka, nakaabang naman sa iyo ang mga ahas na naglilipa na sa kagubatang yon. Napakahirap din kung dito kami daraan. Ni sa kadahilan ng kahit may taglay na agimat ng aking ama, hindi namin yon kakayanin ng agimat na tangan nito. Dahil napakaraming ahas ang naroon na nagtatago sa bawat butas ng mga bato. Wala kaming gagawin kundi ang gumapang ng gumapang hanggang makarating sa paroroonan. Hindi ito ganun kadali. Kaya naman wala kahit na isa sa amin ang nakapagdesisyon kaagad kung saan kami daraan. Ama, ano sa palagay mo? Tanong ko rito na medyo kinakabahan dahil walang makapagdesisyon sa aming tatlo kung saan kami daraan at umupo na lamang muna kami saglit sa isang sulok upang mag-ipon ng lakas at mabawasan ng takot. Hindi na nga ako nakatiis. Ang ginawa ko'y lumundag ako sa medyo may kalaliman na butas malapit sa bangin. At doon ipilit kong inabot at hinawakan ng lubid na nakabitin dahil sa pagnanais kong makamit ang agimat na bituin. Walang alinlangan tinahak ko ang pinakadelikadong daan kahit na napakahirap ng sitwasyon. Nakabitin ang buong katawan ko sa ere gamit ang isang lubid. Matibay naman ang pagkakatali nito at hindi naman yon basta-bastang mapuputol. Halos maubusan ako ng lakas nang tumingin ako sa ilalim ng bangin na aking binabaybay. Malalaking bato ang naroon ngunit walang alinlangang dito ako dumaan. Mag-iingat ka, kumapit ka ng mahigpit hanggang makarating ka sa iyong paroroonan. Sambit ng aking ama. Nag-aalala ito sa aking kalagayan dahil nakasabit ako sa isang lubid na maaaring ikamate ko ng mga sandaling yon. Pawis na pawis ako habang binabaybay ang lubid. Wala akong imik at tanging hingal lamang ang kaya kong gawin ng mga oras na yon. Mahulog ka sana dyan, biro ni Mang Ramon sa akin habang siya naman ang susunod na sasabit sa lubid na aking dinaraanan. Huwag kang magbiro ng ganyan. Galit na galit ako nung masilayan ko si Mang Ramon na tuwang-tuwa habang nasa kalagitnaan ako ng lubid. Kaunti na lamang at makakarating na ako sa tuktok ng Matugan. Tiwala sa sarili ang dapat kong dalhin upang makaligtas ako. Matatarik na inukit na bato ang naroon sa gubat ng Matugan. Mga batong gigandang pagmasdan at nakakamanghang tignan kung iyong masisilayan. Kaya naman kahit napakadelikado ay pilit pa rin namin itong pinuntahan. 2 oras ang lumipas bago ako makarating sa tuktok ng gubat. Ang 2 oras na nakabitin ako sa lubid na yon, walang sino man na makakagawa nun kundi ang mga taong mayroong malalakas ang loob at matitibay na sikbura. Pag-apak ng aking mga paa sa lupa, ramdam ko ang lamig ng simoy ng hangin na naroon. Mga huni ng ibon na nakakaaliw pakinggan at mga lunti ang ligaw na bulaklak na aking natatanaw. Nakadikit ang mga bulaklak na iyon sa mga matatandang punong kahoy. Sa pag-apak ng aking mga paa sa malaking bato, hindi ko napansin na mayroong bukal sa gilid kung saan ako nakatayo. Uhaw na ako ng mga oras na yon. 2 oras ba naman na nakabitin sa ere gamit ang lubid. Kaya naman dinakma ko ang bukal na naroon. Napakalamig ng tubig at napakasarap inumin. Pagkatapos ko nga mainom ang tubig sa bukal, naimasmasan ako at paglingon ko. Sa hindi kalayuan ay natatanaw ko ang malaking puno ng lawaan. Napapalibutan ito ng mga baging
Malalaking ugat na gumagapang sa buong katawan ng punong yon. Wala naman ako nasilayan na malaking hayop na binanggit ng aking ama na nagbabantay dito. Subalit mayroon ditong isang ahas na naroon sa puno ng lawaan. Nakapulupot ito at nag-aabang na mabibiktima. Habang naghihintay ako sa dalawang kasama ko sa kabilang parte ng gubat kung saan naroon ang aking ama, kitang-kita ng aking dalawang mata. Si Mang Ramon ay nakasabit na rin sa lubid at muntikan nitong mahulog. Ngunit nakahawak pa ang isang kamay nito. Kaya naman hindi ito tuluyang nahulog sa bangin na mayroong mga batong matutulis sa ilalim nito. Napasigaw ang aking ama dahil sa nangyari, ngunit ako naman ay kalmado at kinakausap ang sarili. Iyan ang napapala ng taong mayabang. Iyon ang mga katagan na bitawan ko dahil sa nangyari kay Mang Ramon. Kahit nasa taas na ako ng gubat, walang alinlangang sumigaw ako ng napakalakas upang marinig ng aking ama ang pakiusap ko sa kanya. Malakas na ugong ng boses ko ang umalingaw-ngaw sa kagubatan upang huwag nang tumuloy sa pagtawid ng lubid ang aking ama sa kadahilan ng baka mahulog pa ito at mapahamak. Ama, huwag ka nang pumunta rito. Ipaubaya mo na sa akin ang bituing agimat. Ako nang bahala. Huwag ka nang tumawid pa sa lubid, baka mapahama ka lang. Sigaw ko ng napakalakas at narinig naman iyon ng aking ama. Nang marinig nito ang umaalingaw-ngaw kong boses, pahiwatig na wag na itong tumuloy sa pagsabit ng lubid. Kagad naman itong umupo sa isang sulok. Nakinig ang aking ama sa mga paalala ko sa kanya kaya naman hindi na ako nabahala sa sitwasyon. Si Mang Ramon naman ay naroon pa rin sa mahabang lubid na nakasabit. Hirap na hirap ito sa pagtawid subalit hindi ko siya matulungan dahil malayo pa siya sa akin at nasa kalagitnaan pa ito. Pawis na din ito at hingal na. Wala naman akong magagawa kundi ang panoorin lamang ito hanggang makarating siya sa aking kinaroroonan. Nakaligtas naman ito ngunit isang malakas na suntok nito ang dumapo sa aking muka. Naging dahilan ito ng pagbagsak ng aking katawan sa lupa. Para akong lasing na natamaan sa aking muka. Wala akong nagawa kundi ang magpakumbaba muna kay Mang Ramon dahil mas malakas ito kaysa sa akin. Galit na galit ako ng mga sandaling yon dahil hindi nakinig sa akin ng aking ama na huwag nang isama si Mang Ramon sa gubat ng matugan. Dahil halangang sikmura nito subalit dahil sa awa, pinagbigyan siya ng aking ama ng pagkakataon para magbago pero hindi ito ang akin nakita kundi mas lumala pa ang kasamaan ng ugali ni Mang Ramon. Nang makarating kami sa gubat ng matugan dahil interesado rin itong makuha ang bituing agimat na matagal ko nang inaasam-asam. Ngayong hindi natin kasama ang iyong ama, papaslangin na kita. Sambit ni Mang Ramon sa akin. Kalmado ako't nag-iisip kung paano ko siya lalabanan dahil malakas ito at matikas ang katawan. Kaya naman nakaisip ako ng paraan upang hindi niya ako mapaslang ng ganon kadali. Kapag pinaslang mo ko, paniguradong hindi mo mapapasa kamay ang bituing agimat na nais nating makamit pareho. Tugon ko sa kanya na ibantakbo ng aking isip. Kung si Mang Ramon ay mapanglamang sa kapwa, ako naman ay pinapairal ko kung paano din siya maiisahan. Nang bigkasin ko ang katagang lumabas sa bibig ko, kagad namang napatigil sandali si Mang Ramon sa kanyang ginagawa. Ni sa kadahilan ng itatarak na sana nito sa sikmura ko matalim na kutsilyo na nakalagay sa kanyang tagiliran. Siguraduhin mo lang na kapag nakuha mo ang bituing agimat, ibibigay mo ito sa akin kaagad. Dahil kung hindi ay papaslangin kita ng walang pag-aalinlangan. Nagtiwala kami sa iyo ng aking ama. Tinulungan ka namin upang makaraos ka dyan sa lupang binagsakan mo at pagkatapos ito lamang ay gaganti mo sa amin. Hindi ito ang oras para sumbatan mo ko. Gawin mo na ang dapat mong gawin kung gusto mo pang mabuhay. Wala ka talagang pinagbago. Pagbabayaran mo rin ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Hindi ko sukat akalain na sa kabila ng magandang pakikitungo namin kay Mang Ramon, gumawa pa rin siya ng masama sa amin. Dahil sa pagnanais nitong makamit ang bituing agimat, kagad naman ako nagtungo sa isang dako kung saan naroon. Hindi ito ganun kadaling makuha dahil mayroong malaking ahas na nakabantay rito na kung tawagin ay ulalayog. Ang ahas na ulalayog ay isang uri ng ahas na lumilipad at mayroon itong pakpak at itim na kulay.
Paglapit ko pa lamang sa isang puno, sa puno ng lawaan na napapalibutan ng mga baging, nakakaramdam kaagad ako ng malakas na presensya ng bituing agimat na nakabaon sa lupa at hindi naman malalim ang pinaglilibingan. Ayon pa sa kwento ng lolo kong si Hernando, nakabalot ito ng kulay pulang tela at mayroon itong kasamang dinikdik na paminta. Ang paminta ay isang pangkontra na mayroong malakas na usal para sa mga taong likas na masama upang hindi mapunta ang bituing agimat sa kamay ng mga taong gagamitin ang bituing agimat sa walang kabuluhang bagay. Napatras ako sa kadahilan ng parang nabibiyak ang lupang pinaglibingan ng bituing agimat. Unti-unting gumagalaw ang lupa kung saan ito nakalibing. Namangha ko sa aking nasilayan dahil sa kumikinang na liwanag na lumalabas na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang malaking ahas na naroon. Kusa itong umalis at nagtungo sa ibang dako dahil sa takot na nasilayan nito. Sa paggapang ng malaking ahas na yon sa lupang dinaraanan nito para bang ito'y napaso, hindi ko maunawaan dahil ang balat ng ahas ay mayroon ako nakitang usok sa kanyang katawan. Nang masilayan ni Mang Ramon kung ano ang nangyayari sa buong paligid, napatras siya at nagtago sa likod ng malalaking batong naroon. Ako naman ay unti-unting lumapit kung saan naroon ang bituing agimat. Segundo lamang ang itinagal nang biglaang lumabas ang bituing agimat sa pinaglilibingan nito. Pagkakita ko rito'y namangha ako sa aking nasilayan sa kadahilan ng ang kulay nito ay iba't ibang kulay na nakalutang sa ere. Sa paglapit ko rito'y nag-ipon ako ng lakas upang makuha ito nang mabilisan, subalit nagdadalawang isip naman ako. Gawa na hindi ito basta-basta makukuha ng isang katulad kong hamak lamang na magsasaka. Ngunit ang bituing agimat na rin ang kusang lumapit sa akin. Paglapit nito sa akin, nanginginig ang mga kamay ko na kinuha siya ng mabilisan. Walang kahirap-hirap na napa sa aking kamay ang bituing agimat na matagal ko nang inaasam-asam. Kagad naman akong umalis pagkakuha ko sa agimat na bituin. Nakita naman ni Mang Ramon ang pagkuha ko doon, kaya naman sa daan pa lamang ay inaabangan na niya ako. Tuwang-tuwa ito dahil napagtagumpayan kong makuha ang aking pakay sa gubat ng matugan. Sa paglapit ko kay Mang Ramon, agad naman akong tinutukan ito ng matalas na kutsilyo. Binalaan ako na kapag hindi ko ibinigay sa kanya ang bituing agimat, papaslangin niya ako ng walang kahirap-hirap. Ibibigay mo sa akin ang bituing agimat kung ayaw mong paslangin kita kasama ng iyong ama. Kahit kailan ka talaga, Mang Ramon. Inagaw mo na nga si inay sa aking ama, pati ba naman itong agimat kukunin mo pa? Ibibigay mo ba sa akin yan o hindi? Kagad namang mas lumapit pa sa akin si Mang Ramon at kinuha nito ang agimat na bituin mula sa aking bulsa at sabay na kumaripas ito ng takbo papalayo. Hanggang makarating siya kung saan kami dumaan. Nagmamadaling tumakas si Mang Ramon at sumabit ito sa lubid at kumapit roon. Natatanaw ko si Mang Ramon habang nakabitin ang katawan sa ere. Ang agimat na hawak nito'y kusang umalis sa kanya at ito'y lumutang naman sa ere. Pilit itong inaabot ni Mang Ramon gamit ang kanyang kanang kamay. Subalit hindi niya ito makuha at mahuli. Dahil sa sobrang interesado ni Mang Ramon sa bituing agimat, hindi inaasahan ang pangyayaring nahulog siya sa bangin at sumisigaw ng sumisigaw ito. Subalit wala akong nagawa kundi ang panoorin na lamang siyang bumagsak sa mga batong matutulis na naroon. Pumanaw si Mang Ramon dahil sa kasakiman at sa pansariling kaligayahan. Dismayado ako nang masilayan ko si Mang Ramon na kinain ng batong matulis. Ang katawan nito at halos mahati ang katawan ni Mang Ramon sa bangin na kanyang binagsakan. Ang bituing agimat ay kusa namang lumapit sa akin at kinuha ko ito ng mabilisan. Dating gawi, sa lubid ako dumaan pa uwi nang sa gayon ay mas ligtas ako sa pagsabit sa lubid kaysa sumabit ako sa bawat sanga ng ugat ng mga kahoy na napapalibutan ng mga ahas. Matagumpay naman ako nakarating sa aking paroroonan. Hinanap ng aking ama si Mang Ramon dahil hindi ko ito kasamang bumalik, ngunit ibinahagi ko sa kanya ang masalimuot na nangyari sa dati niyang kaibigan. Ama, huwag ka namang hinayang sa taong walang iniisip kundi ang sarili dahil sa sobrang kasakiman nito. Nagulat ang aking ama dahil sa aking sinabi. Nang malaman ng aking ama ang mapait na sinapit ni Mang Ramon, dismayado ito at walang imik.
hanggang napagdesisyonan naming dalawa na umuwi na sa aming tahanan. Dalang bituing agimat na matagal naming inaasam-asam at matinding kasiyahan. Bago kami umuwi sa bahay, dumiretso muna kami sa bahay ng asawa ni Mang Ramon upang ipaalam sa kanila na pumanaw na ito. Ganun na lamang ang hinagpis ng malaman nito na wala na si Mang Ramon at sa huli dahil sa nakakaawang sitwasyon ng aking ina. Kaagad ko naman siyang inanyayahan na sa amin na tumira at nabuong muli ang pamilyang dating winasak at muling naging masaya. Nagkapatawaran kami sa isa't isa lalo ng aking ama't ina sa bawat araw na lumilipas. Ang dalawang agimat na hawak namin ng aking ama ang nagbibigay sa amin ng kayamanang hindi mapapantayan ng kahit na sinong tao. Dahil nanatili sa amin ang maging mabuting tao sa Diyos at sa kapwa. Ang paggawa ng masama sa kapwa ay nagdudulot ng sakit at pighati. Hindi naman kagad ito dumarating sa iyong buhay. Bukas o sa susunod na araw, sisingilin ka ng tinatawag na karma. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.